Good morning, good afternoon, good evening to each and every one, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us, there is only this present moment, and we are one. For diary entry number 1152, it is no easy thing to bear sufferings joyfully, especially those which are unmerited. Fallen nature rebels, and although the intellect and will are above suffering, because they are able to do good to those who inflict suffering on them. Nevertheless, the emotions raise a lot of noise and, like restless spirits, attack the intellect and will. But when they see they cannot do anything by themselves, they quiet down and submit to the intellect and will. Like some kind of hideousness, they rush in and stir up a row, bent on making one obey them alone, so long as they are not curbed by the intellect and will. Bagamat si Faustina ay parang sabi natin sanay na siya, no? Sa mga sufferings, because all her life, especially in the convent, is characterized by sufferings. And she would even ask that the suffering of one be transferred to her. So yung paghihirap ni Jose mapunta sa kanya, yung paghihirap ni Juan mapunta sa kanya. Para lang itong si Jose at si Juan, not their names, ay magkaroon ng katahimikan at kayanin ang mga pagsubok. Isang bagay na nung una talaga pong hindi ko maunawaan, sapagkat sabi ko nga, yung mga bagay na nangyayari sa para sa'yo lamang. Nagaganap sa'yo ang isang bagay sapagkat may pinagbasihan ito. Maaring may nauna kang kasalanan at nagbabayad ka lamang sa mga kasalanan ginawa mo. Pero hindi ganon ang layunin ni Faustina. Ang layunin niya ay magligtas ng kaluluwa. Maybe siguro tingin niya sobrang nahihirapan o baka hindi kayanin. But of course, that is an underestimation of the soul. Gagawin pa man, yun ay pagbabahagi ng kanyang merits. Sapagkat napakarami niyang merits, kaya kahit hilingin niya isang bagay, madali na napagbibigyan siya ng Panginoon. Parang marami ka kasing pera sa bank account mo, kaya kahit bumili ka ng isang mamahaling bagay paulit-ulit, nakakayanan mong gawin kasi nga malaking account mo. So marami kang merits. Pag humiling ka sa Panginoon na ganito, ganyan, iligtas si ganito, ipagalingin si ganyan, nagaganap. Gamit-gamit ang kanyang mga merits. Ang sabi dito ay, and although the intellect and will are above suffering, because they are able to do good to those who inflict suffering on them, nevertheless, the emotions raise a lot of noise. So kahit pa yung yung kalooban mo, kahit pa yung intellect mo, kinakaya, sabi nga yung mind over matter, kahit ang intellect mo ay seemingly kinakaya ang mga bagay-bagay, yung mga pagpapakasakit na nagaganap sa'yo, ganun pa din. Meron pa rin siyang epekto. Hindi talaga 100% na yung kaluluwa ng isang tao na naghihirap ay nagagalak sa nangyayari sa kanya. Tandaan nyo si Jesus, nung malapit na, yung the hour, malapit na, punta siya dun sa Hardin ng Oliba, nanalangin siya doon. Ang sabi niya, Lord, Ama,
Kung maaari lamang ay alisin sa kanya ang kupitang ito. Pero hindi ang kanyang kalooban, kundi ang kalooban ng Ama. So, alam niya tanggap niya yan. At kailangan niyang isuko ang sarili niya. Kaya nga hindi na siya pumalag nung nangyari yun. Pero bago yun, kasi alam niya magaganap sa kanya. Parang last hirap, Lord or Ama, kung maaari ay alisin sa kanya yun. Kasi yun nga na yung pinapawisan siya butil-butil. Talagang hindi rin ganun kadali na tanggapin yun. Ito mismo ating Panginoong Yesus ay nagpakita ng parang kahinaan, no? Nanalagpasan naman niya. Isang kahinaan na parang, eto na, this is it. Di na pwedeng ano, no? Itakasan. Kaya kailangan niyang gawin. No? Hindi mo masasabi na kahit sanay ka na sa pagdurusa, kahit yung mga tao na all their life ay isang mahirap, no? Isang isang tuka. Parang titingnan mo, no, okay na lang sa kanila ang buhay kasi tumatawa sila. No? Ako po, yung mga kaibigan ko, mga Bisaya, kasi matagal ako nagtrabaho sa Mindanao. Mga ordinaryong tao na kumakain ng 3 besong araw naman, na pero alam mong kapos na kapos. Ito sila, masyadong palabiro, no? Akala mo, yung mga paghihirap nila, okay lang, no? Talagang, kaya nga sabi sa, resilient ang mga Pinoy. Kasi sa kabila ng mga dilubyong dumadaan, nakakatawa pa tayo, nakakapagpatawa pa tayo out of the things that are happening to us. No? Pero kahit ganoon, dumadating pa din talaga na makikita mo sa kanila din na ang hirap, no? Hindi ganon kadaling pasanin ang mga pagdurusa na naranasan nila. Kaya tayo, ganon din, sa mga panahon na dumaranas tayo ng mga paghihirap, sige lang, no? Kahit na ang hirap pilitin ang sarili natin na ngumiti, ngiti lang. Kahit na hirap ka na, parang susuko ka na, kapit lang. Kasi ang ating pairalin talaga yung ating talino, ang ating kalooban, the willpower. Yun yung minsan doon sa mga nawawala na talaga ng pag-asa. Yung willpower no, napakahina na. Kaya nakakagawa na sila ng mga bagay na nakaka-inflict na ng pain sa kanila. Isang pasakit na mawakasan na lang ang buhay kasi nga napakahirap, hindi na kinakaya. Bagamat ganun ang buhay ng isang taon, kasi nga hindi tayo maaring hindi maghihirap. Napakahalaga, marunong tayong manalangin. Yung sinasabing pagtitiwala sa Panginoon, pananalig, hindi naman agad-agad yan na-acquire. So yan ay nakakamta natin sa mga over a long period of time, no? Sa mga panahon na sinusubukan tayo at nalalagpasan natin. Gaan naman kahirap kahit yung ating intellect at ang ating kalooban ay waring nakukubabawan na ng mga paghihirap na parang mas malakas na yun. But then again, we have to remember that God, especially Jesus, is and will always be bigger than our pain, sufferings, and sorrows and problems. Pag sinabing mas malaki pa rin ang kanila, no? They are more powerful. Pag sinabing ganon,
Walang problema na hindi malalagpasan. Walang problema na hindi masosolusyonan. Kung minsan lamang ay tumatagal, parang wala ng katapusan, pero matatapos pa rin at matatapos ang lahat. Hindi maaaring habang buhay ganon. Everything will fall into the right place, no? At yung mga paglaban natin sa pamamagitan ng ating lakas, ng ating kalooban, yung the willpower, no? Lahat yan ay magbubunga din naman ng kabutihan sa ating lahat. May we all be guided by the Lord kung ano man ang ating mga pinagdaraanan sa mga sandaling ito. Nawa tayo ay mabigyan ng sapat na lakas para maunawaan ang mga bagay at tiisin ang kung ano man ang ating pinagdaraanan.